Ito po ang aking huling tindig. Ayan. Kaya niya ititindig sa huling tindig para wala na po akong pagkakataon na makapagsalita pa. At para ko nang nakikinita, ang gagawin ni Mr. Soriano sa kanyang huling tindig. Sa panig ko po bilang Katoliko, uulitin ko ang tema. Patutunayan ko ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, ito ang iglesyang itinatag ni Kristo. Sino po ang magpapatunay niyan? Ipinakita ko kanina, kasaysayan. Siya na rin ang nagsabi ng iglesyang itinatag ni Kristo, dalisay. Ito ay susubaybayan ng Diyos. Ito'y pangangalagaan ng Diyos. Hindi kailanman pababayaan. Kaya po nung binasa niya kanina na merong pumasok, natural po yun, may papasok na masama. Kaya yung unang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo, pinasukan ng iba't ibang pananampalataya. Kaya nung unang panahon, nagkaroon ng tinatawag na persecution. Pinapatay ang lahat ng Kristiyano. At ang uri ng kamatayan nung panahon na yun ng mga Kristiyano, tatlong uri. Una, yung tinatawag na ipako sa krus. Ikalawa, sinusunog. At ang ikatloy, pinapakain sa leon. Yan po ang tatlong uri ng kamatayan na dinanas ng mga unang Kristiyano. Sino po ang gumagawa niyan? Mga sundalong Romano na mga pagano. Hindi po mga Kristiyano. Kaya kung mapapansin po ninyo sa Vatican City, na maraming mga Kristiyanong nakalibing doon, na yun ang mga martir, yung mga nakalibing doon, inaalala na itong mga taong nakalibing dito, ito yung mga unang Kristiyano naging martir. Sino po ang may hawak ng Vatican? Ang Katoliko. Kung kalaban ng Katoliko, hindi pa hihintulutan ng Katoliko na ilibing ang mga unang Kristiyanong namatay doon. Bakit po pinahintulutan ng Katoliko? Sapagkat ang Katoliko, yung po ang mga unang Kristiyano na pinatay. Ngayon sinabi niya, lumabas lang ang pangalang Kristiyano nung panahon ng konsilyo. Tama po na lumabas sa konsilyo yung pangalang Katoliko, pero ang hindi niya naunawaan sa kasaysayan, meron pong mga obispo na nagpulong-pulong. Yung mga obispong mga nagpulong-pulong, membro po ng iglesyang itinatag ni Kristo, na nung mga panahon na yon, maraming mga iba't ibang pananampalataya na nagsasabi na sila daw anya ang tunay. Kaya ang sabi ng simbahan, makikilala ang iglesia, una, ito'y banal. Ikalawa, ito'y laganap sa buong sanlibutan. Yan po ang palatandaan. Ikatlo, mga turo't aral ni Kristo sa apostol, tatawaging apostolika. At sa panahon po natin ngayon, makikilala ang pamamahalay nasa Roma. Kaya, ang iglesyang itinatag ni Kristo, tatawaging Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, na ang ibig sabihin, ang iglesia kalipunan ng mga taong sumasampalataya kay Kristo. Naganap Katolika, Apostolika, turo't aral ni Kristo sa apostol, at ang pamamahala nalipat mula sa Jerusalem na ilipat sa Roma. Kaya tinawag Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kung ang pamamahala ay malilipat sa Pilipinas, tatawagin ding Iglesia Katolika Apostolika Pilipinas. Kaya po, inaasahan ko sa pangalawang tindig ni Ginoong Soriano, ipakikita niya na ang kanyang iglesyang kinaaniban, ito ang iglesyang dalisay na itinatag ni Kristo. Ang nangyari, nagbasa lang ng Biblia. Ang binasa, kinopya lang. Kinopya lang, kung paano yung nabasa niya sa Biblia, kinopya lang. Alam po ninyo, hindi po kinopyang parehong-pareho, magiging original. Peki ang isa sigurado kahit na kopyahin mo. Katulad nga ng pera lang. Maraming humuhuwad, maraming kumokopya ng pera. Kahit na parehong-pareho, kapag hindi pinilabas ng original, na galing sa pamahalaan, hindi po natin matatawag na tunay. Kahit na ang isang iglesia, parehong-pareho ang nakasulat sa Biblia, pero yung otorisasyon, wala rin po. Katulad ng pagbibinyag, na aatakihin ako mamaya ni Ginoong Soriano. Yung pong pagbibinyag, na kahit na parehong-pareho ang pagbibinyag na ginawa mo, katulad ng apostol. Itong mga apostol, binibinyagan ng matanda. Itong mga apostol, ginagamitan ng tubig. Itong mga apostol, aaralan. Kahit na parehong-pareho, pero kung ang magbibinyag sa inyo, hindi nabinyagan, nung mga nanggaling sa apostol, hindi rin po tunay.
Kaya itong si Ginoong Soriano, paulit-ulit na lang sinasabi, paulit-ulit na ginagawa niya yung tema niya na wala naman tinitindigan. Kailang itindig naman niya. Sana sa pangatlong tindig niya, ipakikita niya yung iglesyang kanyang kinaaniban, ito yung iglesyang nasa Jerusalem na nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan. Pinalalabas niya yung nagbasa lang. Kaya nga nung tanungin ko siya, yung bang Biblia, saan nanggaling? Nanggaling sa salitang Biblius. Nang ibig sabihin, sama-samang mga aklat. Sino po bang nagsalita o nag-imbento ng salitang Biblia? Ang salitang Biblia, nanggaling yan sa bibig ni Saint Jerome, ni Santo Hieronimo, na isang paring Katoliko na tumipon ng mga libro, ng mga aklat, ng luma at bagong tipan. Kaya sa Ingles, Bible. Kaya nung maimbento bisikleta, hinango sa salitang bicycle. Ibig sabihin, dalawa. At ang Biblia, ibig sabihin, dalawa rin. Luma, bagong tipan. Pag luma lang, kasulatan. Pag bagong tipan, kasulatan. Pag pinagsama, bago, luma, ibig sabihin yan, tawag dyan, Biblia. Kaya nung tanungin ko si Ginoong Soriano, may Biblia na ba? Wala namang Biblia, pumasok siya sa Biblius. Kaya, ganun pa man, hindi yan ang tema. Kay Biblia, kay Biblius, hindi yan ang tema. Ang tema na pinag-uusapan po namin, alin ang tunay na iglesia? Ang magbabasa ba? Yung bang galing sa labas? Natural, ang magbabasa ng kasulatan, yung miyembro nung pananampalatayang kanilang binabasa. Katulad halimbawa ni Ginoong Soriano, kayo mga miyembro, okay. Wala po akong pagtutol. Kung kayo'y magbabasa ng Biblia, walang problema po dahil miyembro na kayo ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na pinarehistro ni Ginoong Soriano. Pero ang tanong, si Ginoong Soriano, bago ba siya nagbasa, miyembro na siya nito? Hindi pa siya miyembro eh. Yung sa inyo, okay, excusable. Pwede ko kayong maunawaan. Pero si Ginoong Soriano, yung temang pinag-uusapan po namin, hindi niya maipakita na yung pagbabasa niya, otoridad siya sa pagpapaliwanag. Patapos, tinanong ako, ano ang mga tanong niya? Kung mabasa ko sa iyo, na yung mga tagalabas, pwedeng bumasa. Hindi naman yan ang tema eh. Pwedeng bumasa, pero hindi pwedeng magbigay ng pakahulugan. Yun ang pinag-uusapan dito, yung authority, yung pagiging otoridad mo. Yan ang problema kay Mr. Soriano. Hindi niya na ipaliliwanag mula kanina pa. Ngayon, pumunta, tinanong ko siya kay Cornelio. Ang liwanag ng tanong ko kay Cornelio. Nung bang si Cornelio nagkaroon ng takot sa Diyos, kinakailangan bautismoan o naging iglesia ba siya? Sabi niya, naging tinawag ni Kristo eh. Sino ang nagpaliwanag? Natural, si Pedro. Kung babasahin po ninyo, itataas o ibababa ang pagbabasa, yung buong kasaysayan ni Cornelio, makikita po ninyo. Araw at gabi si Cornelio nananalangin. Araw at gabi nananalangin. Siguro naawa na sa kanya ang Diyos. Ano sabi sa kanya ng anghel na inutusan ng Diyos? Cornelio, ang lahat ng mga panalangin mo, mga pag-aabuloy mo ay nakararating sa kaitasan. Pero pumunta kasi kay Pedro, si Pedro magpapaliwanag sa iyo. Ibig sabihin, nakausap niya na mismo anghel ng Diyos. Hindi ka pwedeng magkaroon ng sariling interpretasyon. Kinakailangan, dadaan ka doon sa kolehiyo ng mga apostol. Mamaya, babalik ako dyan sa kolehiyo, buti naalala ko. Ngayon, pangalawa, noong pong bating, kung mapapansin po ninyo, alam din ni Mr. Soriano, yung bating, nagbabasa siya ng lumang tipan. Dumating si Felipe. Nung dumating si Felipe, sabi ni Felipe, naiintindihan mo ba yung binabasa mo? Ano sagot ng bating? Ang bating matalino. Ito alagad ng Diyos ng mga panahon na yon, na nagpapakabanal. Ano ang sabi ng bating? Maliban na lang na may magpaliwanag sa akin. Ano ginawa ni Felipe? Piniliwanag. At pagkatapos, dumating sa dako na may tubig, binautismohan. Isa pa, si Apostol Pablo, nung hindi pa siya apostol, kitang-kita ninyo, inuusik niya ang lahat ng mga tao, mga mapabata, mapalalaki, mapababae. Basta't membro ng iglesia, kanyang dinadalang biyag, inuusik. Nung dumating na sa daan ng Damasco, ano nangyari po? Nabulag siya. Nagkausap na sila ni Kristo direkta. Sino ka, Panginoon? Sabi ni Pablo. Ako si Jesus na iyong inuusik.
Pero hindi siya pwedeng magpaliwanag ng sariling interpretasyon niya. Ano ang kailangan? Dumaan siya kay Ananias na miyembro ng iglesia. Siya ang nagpaliwanag at binautismuhan. Yan ang senaryo, takbo ng senaryo ng tunay na iglesia. Hindi katulad ng Ginoong Soriano, magbabasa. Pagbabasa, nasa na otoridad? Ginaya niya yung parehong-pareho. Pero walang otoridad. Kahit na parehong-pareho ang gagawin mo na doktrina, kung hindi ka manggagaling doon sa koleyo ng mga apostol, baliwala. Pagkatapos, dito kami nagtanungan. Tinanong niya ako tungkol sa koleyo. Alam po ninyo, ang koleyo, babasahin ko mamaya sa diksyonaryo, na ang koleyo, ito isang institusyon, isang asosasyon ng mga apostol, na ang taas ng kanilang pag-aaral tungkol sa Diyos. Kaya nga, pag sinabing koleyo, mataas na uri ng pag-aaral. Mataas na uri ng pag-aaral. Kaya itong pag-aaral ng Biblia, hindi po basta-basta babasahin niyo yan. Mataas na pag-aaral to. Mataas na pag-aaral na manggagaling sa mga apostol. Ginagawa ni Ginoong Soriano, pagpupunta sa edukasyon, papasok na sila Apostol Pedro walang pinag-aralan. Pero pagdating naman dito kay Apostol Pedro, pakikita mataas sila Apostol Pedro, ipakikita kahit na walang pinag-aralan, hinihiya ang mga marurunong. Ano, bias sa kanya akara, sa kanya pa rin ang krus? Huwag naman ganoon. Ang dapat nating malaman, itong mga apostol, ito mataas ang kanilang pag-aaral pagdating sa Diyos, pagdating sa pananampalataya. Kaya sinabi rito sa encyclopedia, sa dictionary, ang mga apostol, ang pinag-aralan, mataas sa abot ng kanilang kaalaman. Hindi katulad nung kaalaman natin, mababa tayo pag pinag-usapan ang kaalaman tungkol sa Diyos. Sila mataas. Sila may relasyon na direkta sa Diyos. Tayo malayo. Sa kapanahunan po natin. Ngayon, tatanungin ako ngayon yan ni Ginoong Soriano. Alam po ninyo ang ginagawa ni Ginoong Soriano, bawat salita ko, isang salita ko, bibigyan ng ibang kahulugan para makatakbo sa tema. Katulad halimbawa, senyas. Katulad halimbawa nung sinabi ko, kuleyo. Nagkakaintindihan tayo sa salitang kuleyo. Yung mga salitang... Sandali lang po. Silensyo lang po. 4 minutes. Nagkakaintindihan po tayo na kapag ginamit ang kuleyo, ito'y isang paaralan ng isang institusyon. Isang institusyon, isang konstitusyon to. Na ngayon, may konstitusyon din yun. Nagtawa na kayo. Merong batas ang mga apostol. May batas ang simbahan. Kaya nga, sa lahat ng samahan, bawat samahan, merong batas. Sa bawat asosasyon, may kaayusan. Merong sinusunod pong puno. Baka mamaya pupunta to kay Apostol Pedro. Hindi yan ang tema ko. Baka mamaya banggitin niya si Apostol Pedro, puno ng pananampalataya. Puno namin. Alam po ninyo, nabanggit ko rin yan. Baka banggitin niya, yung puno na si Apostol Pedro, puno po namin yan na nakikita. Na ang humalili niya mga papa. At ang puno po namin na hindi nakikita si Kristo. Kaya dalawa po ang puno sa simbahan. Isang punong nakikita ang papa. At isang punong hindi nakikita si Kristo. Kaya visible head ang mga papa na humalili kay Pedro. At isang invisible head si Kristo. Kaya po yung aral ng simbahan, mula unang siglo hanggang sa kasalukuyan, walang patlang na hindi nagbabago ang aral. Para mapagbago ninyo ang aral na nakasulat sa Biblia, lilikutin. Katulad ng ginagawa ni Ginoong Soriano, lilikutin. Siyempre, babaguhin ang pagpapaliwanag. Kaya nga po, pag nakasulat sa Biblia, wala pong pagtatalo. Ang pagtatalo lang po, yung magpagbibigay na interpretasyon. Katulad po ng Biblia, ang pagkakasulat niyan. Ang antas ng karunungan ng mga apostol, iba sa karunungan natin. Kaya, kung bibigyan lang po natin ng atensyon, i-atras po natin ang panahon natin ng 50 taon. Ano tawag ng mga magulang sa kanilang mga
Ano tawag ng mga anak sa kanilang mga magulang? May nakakaalam, 50 taon na nakaraan. Ano tawag? Di ba? Ang tawag nila, nanang, tatang. Lumipas ang 15 taon. Ano naging tawag ng mga anak sa kanilang magulang? Naging tatay, naging nanay. Lumipas ang 15 taon pa. Ano naging tawag? Naging papa, mama. Dumating ang 1996. Ano tawag? Erpat, ermat. Kung iatras po natin na 50 taon yung salitang erpat, ermat, maintindihan ba? Ganon din naman po ang Biblia. Napasulat siya ng antas ng karunungan ng mga apostol, iba sa karunungan po natin. Kaya kinakailangan para maunawaan nyo, ibababa ninyo ang kaalaman tungkol sa mga kustumbre, mga kaugalian ng mga Hudyo. Gagamit po tayo ng kasaysayan. Ang nangyari dito kay Ginoong Soriano, ayaw ng kasaysayan. Ang kasaysayan ang magpapatibay na yung iglesia niya na kinaaniban genuine na pinamamahala niya kung yun nga at tunay. Kaya po, sana sa pagtindig ni Ginoong Soriano, huwag siyang pupunta sa aral. At kung pupunta siya sa aral, gusto niya, isa pa ulit. Isa pa, iset natin, huwag na rito. Huwag na rito. Iset natin sa isang open air. Yan, para parehas. 3 minutes. Hindi yung, alam po ninyo, in fairness naman sa amin. Huwag po kayo magagalit. Oo nga, nagpapakilala kayong Katoliko. Pero madali magsalita na ako Katoliko eh. Pero yung gumanap na isang tunay na Katoliko, na maging mapagpigil kayo, kung ano yung naririnig nyo, relax lang kayo. Huwag naman po kayong, maingay na naman po kayo. Tahimik po, tahimik. Ha? Kaya nga si Ginoong Soriano, sinabi niya sa akin na tinuturuan niya ako. Sino nagtuturo? Ay ako nagtuturo sa kanya eh. Sunod siya na sunod sa akin eh. Silence, silence. Kaya, Tahimik po. sana Ginoong Soriano, sa huling tindig mo, ipakita mo na yung iglesyang kinaaniba mo, karugtong nung iglesyang itinatag ni Kristo. Hindi yung magbabasa ka, magbibigay ka ng interpretasyon. Wag naman sanang ganoon. At wag kang pupunta sa aral. Kung gusto mong pumunta sa aral, disin sana, hindi mo na pinirmahan to. Hindi na tayo nagkapirmahan. Na ang usapan, kung halimbawa bautismo, bautismo. Kung sa larawan, sa larawan. Kaya po, paulit-ulit kong sasabihin sa inyo ngayon, ang doktrina ng simbahang Katoliko, ang aral ng simbahang Katoliko, ang magpapaliwanag, kinakailangan Katoliko. Si Ginoong Soriano hindi papayag eh. Yung doktrina niya, ako magpapaliwanag, hindi siya papayag. Ganon din naman po kaming mga Katoliko. Ang magpapaliwanag ng kaaral Katoliko, isang Katoliko. Kaya ang mga Katoliko, kaya nawawala sa pananampalataya, dalawa lang po ang nagiging dahilan. Isang maling impormasyon at isang wrong information. Maling impormasyon. Ibang klase ah. Bakit po? Sandali lang po. Sandali lang. Cut off time. Cut off time. Time out. Maingay eh. Sabi sa inyo, tingang kawali muna kayo eh. Siya muna ang bida. Puro kayo kontrabida. 1 minute. More than 1 minute, ladies and gentlemen. For your information. Wrong information. Wala na oras. Attention please. More than 1 minute. 1 minute and 30 seconds. Closing remark na ako, si. Closing remark. And now, ladies and gentlemen. Kaya po, naulit ko na kaya ang Katoliko nawawala sa pagiging pananampalataya, dalawa lang po. Isang maling impormasyon at wrong at kulang sa impormasyon. Kaya po, ang pagpapaliwanag, sandali lang po, ang pagpapaliwanag ni Ginoong Soriano, pinaliliwanag niya ang doktrina ng simbahan na hindi naman siya ang otoridad ng simbahan. Ipinaliliwanag niya ang aral ng Katoliko, hindi naman siya Katoliko. Kung ako kaya magpaliwanag sa aral niya, papayag kaya si Ginoong Soriano? Hindi papayag. Ngayon, katulad na ng larawan, madalas binibingwit ang mga Katoliko na sinasabi ang mga Katoliko daw sumasamba sa larawan. Siguro nung Katoliko si Ginoong Soriano at saka yung mga iba rito na naging nahikayat ni Ginoong Soriano, kayo'y sumasamba sa larawan. Isang malaking kasalanan po yan, ang sumamba sa larawan. Ang Katoliko, kailanman hindi sumasamba sa larawan. Kaya po, ang tabayan. Time na eh. Time isa po. 20 minutes na po. Time na. Balik na sa 12. Ross.
Sandali po. Adjust ko lang po. O yan o. Okay, pwede na po. Hindi pa. Yan po. Hindi, patwin. Kapatid na Garza, ganito po. Ang una kong tanong ganito. Sabi nyo, hindi raw katulad ng ginagawa ni Soriano, nililikot ang Biblia. Alin ho sa Biblia nilikot ko? Yung pagpapaliwanag ninyo. Alin sa ipinaliwanag ko ang nilikot ko? Lahat. Ano nga? Ano? Lahat ng mga pinaliwanag nyo. Pakita ka kahit isa lang. Na Yung may tungkol dun nilikot sa ako. pagbabasa. Ano nga yun? Alin ang nilikot ko ron? Yung pagbabasa, doon sa pinag-uusapan Alin nga yung na pagbabasang sinasabi nilikot ninyo ko? na ang magbabasa, magpapaliwanag ng Biblia. Wala akong Wala sinabi ang magbabasa, magpapaliwanag eh. Ang tinatanong ko magbabasa, sa'yo, wala akong sinabi noon. Eh, yung sinabi nyo kanina, kaya Magsabi ka sinusunod. ng Gusto nyo, i-reply natin. Ng isang araw. I-reply reply natin yan. natin. Biya mo maririnig. Mapalad, blessed, ha? Mapalad ang bumabasa. Siya walang kwenta bumabasa. Magkaiba, no? Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at nagsisitupad ng mga bagay na nangasusulat doon. Ano requirement para maging mapalad ka? Bumasa, pakinggan, tuparin. Ayan. Pag tinupad ko, halimbawa, nandito ako sa Pilipinas, tinupad ko yung nabasa ko. Sapat na ba yan o hindi? Basa uli, pakinggan nyo kung sapat. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, si Pedro may sabi, hindi siya. Ano sabi ni Pedro? Tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. God is not a respecter of person. Kundi, sa bawat bansa siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran at pumasok sa college ng mga apostol. Ay, wala pala yun eh. Wala yun. Uulitin ko, basa ho. Uulitin ko, basa. Ang sabi ni Pedro, tunay nga natatalastas ko, hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa, hindi sa Roma lang. Ho? Sa bawat bansa. Siya na natatakot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay katanggap-tanggap sa Kanya. Tinatanggap o hindi? Alin nga yung Na pagbabasang sinasabi nilikot ninyo ko? na ang magbabasa, magpapaliwanag ng Biblia. Wala akong Wala sinabi ang magbabasa, magpapaliwanag eh. Ang tinatanong ko magbabasa, sa'yo, wala akong sinabi noon. Eh, yung sinabi nyo kanina, kaya Magsabi ka sinusunod. ng Gusto nyo, i-reply natin. Ng isang araw. I-reply natin reply yan. natin. Biya mo, maririnig mo yan. Mapalad, blessed, ha? Mapalad ang bumabasa. Siya walang kwenta bumabasa. Magkaiba, no? Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at nagsisitupad ng mga bagay na nangasusulat doon. Ano requirement para maging mapalad ka? Bumasa, pakinggan, tuparin. Ayan. Pag tinupad ko, halimbawa, nandito ako sa Pilipinas, tinupad ko yung nabasa ko. Sapat na ba yan o hindi? Basa uli, pakinggan nyo kung sapat. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, si Pedro may sabi, hindi siya. Ano sabi ni Pedro? Tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. God is not a respecter of person. Kundi, sa bawat bansa siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran at pumasok sa college ng mga apostol. Ay, wala pala yun eh. Wala yun. Uulitin ko, basa ho. Uulitin ko, basa. Ang sabi ni Pedro, tunay nga natatalastas ko, hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa, hindi sa Roma lang. Ho? Sa bawat bansa. Siya na natatakot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay katanggap-tanggap sa Kanya. Tinatanggap o hindi? Oh, yun na Bukod doon, meron ka pa bang aral akong masasabing nilikot ko? Ang daming, Ano nga? Oh, isa-isahin ko. Oh, ito. sumagot nga siya, oh, yun. Isa-isahin ko. Oh, yung gawa.
Gawa 20:28. Ano nilikot ko rin? Oh, yung sinabi nyo, Katoliko, hindi naman ninyo alam na kung kailan petsa dumating ang Katoliko. Ano na sinabi kong Sinabi Katoliko nyo, sa mga 2028? Mga Katoliko. Meron ba akong Katoliko sinabi sa O, 2028? kanina, sinabi nyo. Ang nasa 2028, Iglesia ng Diyos na brother, binili hindi niya ng naman siya kanyang pwede sariling magpaliwanag. dugo. Mamaya na kayo Ay, magpaliwanag. pinaparatangan mo ako natural. Pakinggan nyo sa isang talata ng Gawa 20, ang hula ng mga apostol ganito. 20:28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Aking talastas na pagkaalis ko, magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Ayan, meron lilitaw ng mga masasamang tao. Ito po ay mababasa natin sa 26 translation of the Holy Scriptures. Ito po't babasahin ko. Ang sabi, "Take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over which the Holy Spirit hath appointed you overseers to feed the church of God, which He hath purchased with His own blood." Ha? Sa salin Tagalog, Iglesia ng Panginoon. Bakit sinabing mag-ingat kayo na sa Iglesia ng Panginoon? Bakit pinag-iingat sila? Meron ho kasing mangyayaring apostasye. Merong isang malagim na pangyayaring magaganap sa pagkatapos ng kaarawan ng mga apostol. Babasahin po natin, tutuloy po natin. No? Ang sabi rito, to feed the church of God which He hath purchased with His own blood. For I know this, that after my departure shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Sisirain yung kawan, wawasakin. Tapos, and also of your own selves shall men arise, speaking perverse things, to draw away disciples after them. Ayan. Kaya, alam nyo, may hulang sinasabi si San Pablo na pagkaalis nila, may papasok na mga sabihin na nating mga pilyo, mga loko, ha? Na yung kawan, ililigwawa sa akin. They will not spare the flock. Tapos ilalagay yung mga alagad sa kanilang hulihan. Sila ngayon ang maghahari. Ayan. Merong hiulang ganyan. Oh, yung Gawa 20:28. Ano nilikot ko rin? Oh, yung sinabi nyo, Katoliko, hindi naman ninyo alam na kung kailan petsa dumating ang Katoliko. Ano na sinabi kong Sinabi Katoliko nyo sa mga 2028? Mga Katoliko. Meron ba akong Katoliko sinabi sa O, kanina, 2028? sinabi. Pakinggan nyo sa isang talata ng Gawa 20, ang hula ng mga apostol ganito. 20:28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Aking talastas na pagkaalis ko, magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Ayan, meron lilitaw na mga masasamang tao. Ito po ay mababasa natin sa 26 translation of the Holy Scriptures. Ito po't babasahin ko. Ang sabi, "Take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over which the Holy Spirit hath appointed you overseers to feed the church of God, which He hath purchased with His own blood." Ha? Sa salin Tagalog, Iglesia ng Panginoon. Bakit sinabing mag-ingat kayo na sa Iglesia ng Panginoon? Bakit pinag-iingat sila? Meron ho kasing mangyayaring apostasye. Merong isang malagim na pangyayaring magaganap sa pagkatapos ng kaarawan ng mga apostol. Babasahin po natin, tutuloy po natin. No? Ang sabi rito, to feed the church of God which He hath purchased with His own blood. For I know this, that after my departure
shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Sisirain yung kawan, wawasakin. Tapos, and also of your own selves shall men arise, speaking perverse things, to draw away disciples after them. Ayan. Kaya, alam nyo, may hulang sinasabi si San Pablo na pagkaalis nila, may papasok na mga sabihin na nating mga pilyo, mga loko, ha? Na yung kawan, ililigwawa sa akin. They will not spare the flock. Tapos ilalagay yung mga alagad sa kanilang hulihan. Sila ngayon ang maghahari. Ayan. Merong hiwlang ganyan. So, Mga Katoliko. meron ba akong Katoliko sinabi sa O 2028? kanina, sinabi nyo. Ang nasa 2028, Iglesia ng Wala, Diyos na brother, binili hindi niya ng naman siya kanya pwede sariling magpaliwanag. dugo. Mamaya na kayo Ay, magpaliwanag. pinaparatangan mo ako natural. O, di mamaya na lang. Kaya May nga oras naman sinasabi ko na, wala akong sinabing Katoliko ron. Hindi, You are under cross-examination. Sumagot ka ng maayos. Kaya nga, Alin Mr. ang nilikot Moderator. ko sa 2028 ng gawa? Yung Anong sinasabi nilikot ko? ninyo, pagkamatay ng mga apostol, ang mga Katoliko ang magsisiusig. May sinabi ba Pangalawa. akong ganon? May Wala akong sinasabi niyan. Silensyo, silensyo! Paratang yan Pangalawa. eh. Paratang Pangalawa, yan eh. ito pa. Pangalawa, Ha? sinabi ninyo sa Timoteo. Timoteo. Oh. Pangalawa, ang Timoteo. Alin ang nilikot ko sa Timoteo? Oh, yung mga paring Katoliko ang nag-uutos na huwag mag-asawa. May sinabi ba akong mga paring Katoliko ang nagsabi ron? Mga obispo. Dadapot alamin mo ito na sa mga huling araw nung panahon ng mga apostol, pinaaalam kay Timoteo, buhay pa si Timoteo noon, magaganap na ito, na ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo, sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng kasinungalingan, na hinirohan ng kanilang sariling budhi na waring bakal na nagbabaga, na ipinagbabawal ang pag-aasawa, at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati, na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Ito, hula ni Pablo, meron tatalikod sa pananampalataya ang gagawin, mga aral ng mga demonyo. Ano yung mga ipangangaral nila? Meron silang pagkukakanlungan. Ipagbabawal nila ang pag-aasawa. At ipag-uutos lumayo sa karne o sa lamangkati. Sa kasaysayan ng relihiyon, if we have to read the history of religion, aling iglesia ang kauna-unahang kinatuparan nun na nagbabawal ng mag-asawa? Ayan. At lumalayo sa lamangkati, yung bihilya. Ha? Ayan ang dapat nating maintindihan. Oh, yung mga paring Katoliko ang nag-uutos na huwag mag-asawa. May sinabi ba akong mga paring Katoliko ang nagsabi ron? Mga obispo. Dadapot alamin mo ito na sa mga huling araw nung panahon ng mga apostol, pinaaalam kay Timoteo, buhay pa si Timoteo noon, magaganap na ito, na ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo, sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng kasinungalingan, na hinirohan ng kanilang sariling budhi na waring bakal na nagbabaga, na ipinagbabawal ang pag-aasawa, at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati, na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Ito, hula ni Pablo, meron tatalikod sa pananampalataya ang gagawin, mga aral ng mga demonyo. Ano yung mga ipangangaral nila? Meron silang pagkukakanlungan. Ipagbabawal nila ang pag-aasawa. At ipag-uutos lumayo sa karne o sa lamangkati. Sa kasaysayan ng relihiyon, if we have to read the history of religion, aling iglesia ang kauna-unahang kinatuparan nun na nagbabawal ng mag-asawa? Ayan. At lumalayo sa lamangkati, yung bihilya. Ha? Ayan ang dapat nating maintindihan. Eto, ang kauna-unahang batas sa pagpapairal ng di pag-aasawa ng pari ay pinagtibay sa kapulungan ng Elvira, Canon 33, sa Espanya noong 300 taon humigot kumulang.
Ang mga obispo, mga parit, mga diakono ay tinitiwala kapag sila'y namuhay na may asawa at nagkaanak pagkatapos na maordinahan. Ang ganyang uri ng batas ay pinagtibay ng kapulungan Romano sa ilalim ni Papa Siricius 384-399 AD na sumulat sa Espanya at sa Afrika upang ipatupad ang utos. Ilang taon pagkatapos, si Papa Inocencio I, 402 to 417 ay sumulat ng gayon din kina Obispo Victricius ng Rouen at Exuparius ng Toulouse. Sa panahon ni Leon Daquila, 440 to 461 AD, ang batas ukol sa pag-aasawa sa hindi pag-aasawa ng mga pari ay naging sapilitan sa buong kanluran. Referensya, question box by Conway, page 313. Ako ba may sabi nun? Di ba sabing binasa nyo? Kami sabi nun? Di ba sabing binasa nyo? Kami sabi nun? Di ba sabing binasa nyo? O, binasa ko ba o sinabi? Kami sabi nun? Di ba sabing binasa nyo? O, binasa ko ba o sinabi ko? Sinabi nyo. Binasa ko o sinabi ko? Sinabi nyo na binasa Saan ang ninyo. galing? Binasa ko. Oo. Di hindi ako may sabi. Kayo may sabi. Hindi, Binigyan binasa nyo ng ko eh. interpretasyon. Binasa Binigyan ko eh. ng interpretasyon. Magkasalita pa din. Binigyan ng interpretasyon. Payagan na natin siya ron. Payagan na natin siya ron. Binigyan ng interpretasyon. Sabi mo kapatid, ang pagsamba sa larawan, malaking kasalanan. Tama? Tama. Tama po yun. Tinatanggap mo ba itong librong ito? Ako magpapaliwanag dyan. Tinatanggap mo. Ano ba yan? Tanggapin mo muna. Sandi yan. Aklat namin. O, meron din kami. Ayan. Ayan. Buksan mo. Tanong, sumasamba ka ba sa larawan? Hindi. Hindi. Kung mabasa ko sa libro mo, na inuutos nyo sumamba sa larawan, tatanggapin mo. Sige. Tatanggapin mo Basta eh. kami ang magpapaliwanag. Hindi, hindi. Kami ang magpapaliwanag. Ako hindi ako magpapaliwanag. Ikaw hindi ka rin magpapaliwanag. Babasahin natin sa aklat ninyo. Na? Okay. Babasahin ko. Hindi ako magpapaliwanag, hindi ka rin magpapaliwanag. Okay. Babasahin lang natin. Ha? Okay. Ito, Ang pakinggan nyo. babasahin. Babasahin Sandali lang. ko. Ang babasahin ni Ginoong Toriano. Quotation. Hindi aming Huwag salita. mong pangunahan yung babasahin ko. Di ko pa nga binabasa eh. Oh. Patay na oras. Magkasalita lang Para ako. ka naman bula ang propeta, pinangungunahan Pwede mo ko ko magsalita. eh. Oh. Kasi, Ang babasahin po quotation, hindi po namin salita. Quotation ng protestante. Ng umusig. Oh, sige, basta meron kami. Oh, meron kami. Oh, ito. payag ko ba kayo? Ako ang moderator, ano? Payag Oh, kayo? sige. Ako ang magtatanong, pwede ho. Dahil kasi, ako ang mamamagitan eh, no? Oh. Ito ba, kanina sabi nyo, sa inyo ba yan o sa protestante? Wala. Ito'y aklat namin. Ang babasahin ni Ginoong Soriano, yung bintang ng protestante laban sa Katoliko. Hindi totoo yan. Ba't mo ako pangungunahan? Hindi ko pa binabasa. O, hindi ba binabasa? Sino ka? Sino ka? Para malaman mo ang babasahin ko. Oh, sige. Napakabintangero mo. O, sandali lang, magkasalita na ako. Ang sama ng asal mo. Pagkatapos Bintangero ka, bintangero ka, bintangero ka. Masama ang asal mo. Ay, Hindi ko pa binabasa. Huwag mo muna ako atulan. Masama yan. O, wag muna. Sinungaling. Hindi ko pa binabasa, Mr. Moderator. Huwag Hindi siyang pa, hindi pa. pagbibintang. Oo nga, hindi pa. Hindi ko pa binabasa. Hindi pa binabasa. Oh, lahat Sige, ng kakampi basa. nyo. Lahat ng Basa. kakampi mo. Kami Mapapahiya ka ngayon. magpapaliwanag. Mapapahiya ka ngayon. Teka, Basa. teka. Oh. Teka. Kasi, Tang daw. Anong pahina? Anong pahina? Anong pahina? Natuto ka Teka, ng teka. tama Oh. ngayon. Talong mo muna kung anong pahina. Anong pahina? Bago ka magbintang. Ha? Okay. Ito, Ang pakinggan nyo. babasahin, Babasahin sandali lang. ko. Ang babasahin ni Ginoong Toriano. sandali. Quotation. Patay na oras. Hindi aming Huwag salita. mong pangunahan yung babasahin ko. Di ko pa nga binabasa eh. Oh. Patay na oras. Magkasalita lang Para ako. ka naman bula ang propeta, pinangungunahan Pwede mo ko ko magsalita. eh. Kasi, Ang babasahin po quotation, hindi po namin salita. Quotation ng protestante. Ng umusig. Oh, sige, basta meron kami. Mapapahiya ka ngayon. teka, Basa. teka. Oh. Teka. Kasi, Tang daw. Anong pahina? Anong pahina? Anong pahina? Natuto ka Teka, ng teka. tama Oh. ngayon. Talong mo muna kung anong pahina. Anong pahina? Bago ka magbintang. Oh. Sige. time out muna. Time out muna yun. Naka-time out to, naka-time out ha. O ngayon, paandarin na ba yung relos o hindi pa? Teka muna, bago paandarin. Yung sinasabi niyang babasahin niya, papayag na kayo. Oh, sandali, paandarin mo muna. Oh. Teka, papayag na kayong basahin na. Oh, sige, basa. O sige, paandarin Basa. na. Basa, ito lang po ang aking hinihingi.
Pagkatapos niyang basahin, tuloy-tuloy. Ituloy niya. Basahin niya may katapatan. Huwag yung babasahin ng putol. Yan. Di kung hindi ko binasahin may katapatan, di panahon mo na para atakihin mo ko. Wala na nga akong Pero oras, para pangunahan mo ko, napakasama ng asal mo. Napakasama ng asal mo. Kanina ka pa eh. Kanina ka pa, bintangero ka eh. Hindi ako nagbibintang. Kasi, Ang babasahin po, quotation, hindi Wala po sila namin pati. salita. Quotation ng protestante. Wala si Ito'y aklat namin. Ang babasahin ni Ginoong Soriano, yung bintang ng protestante laban sa Katoliko. Hindi totoo yan. Ba't mo ako pangungunahan? Hindi ko pa binabasa. hindi ba binabasa? Sino ka? Sino ka? Para malaman mo ang babasahin ko. Kanina ka pa eh. Kanina ka pa, bintangero ka eh. Hindi ako nagbibintang. Hindi, yun ang nga Tay. ginagawa mo. Sinungaling ka talaga, oo. Nagbibintang ka na, ayaw mo pang aminin. Kanina pa, sino ang Kanina lang bintangero? sabi mo eh, pag tindig kay Kali Soriano, aatakin ng Katoliko. Yan ang sinasabi mo, bintang o hindi? Oh, bintang yan. Ang gagawin ni Mr. Soriano sa kanyang huling tindig, puro tuliksa, puro atake sa simbahang Katoliko. Ang gagawin ni Mr. Soriano sa kanyang huling tindig, puro tuliksa, puro atake sa simbahang Katoliko. Mo, sinungaling ka talaga, oo. Nagbibintang ka na, ayaw mo pang aminin. Kanina pa, sino ang Kanina lang bintangero? sabi mo eh, pag tindig kay Kali Soriano, aatakin ng Katoliko. Yan ang sinasabi mo, bintang o hindi? Oh, bintang yan. Ikaw pala hindi sport eh. Sayang yung asosasyon yung tinayo. Sige, basahin. Basahin lang. Basahin. Pero, Ha? tuloy-tuloy lang po. Tuloy-tuloy, huwag ka Basahin daw magbibintang. po. ha? Babasahin. Sige po. Teka, magkatanong muna si Ginoong Soriano. Itanong niyo muna o itatanong niyo sa kanya. Wala tayong tanong para magtumutol. Hindi ka makakatulog dyan. Ito po ay pananampalataya ng ating mga mininuno, translation ng Faith of Our Fathers. Ito po ay isang aklat katoliko na Menihil Obstat ni L.A. Arcaira STD, Censor Librorum, dia 19 Marti 1950. May imprimatur ni Vicente P. Reyes Didi, Episcopus Auxiliarus Manilensis at Vicarius Generalis, 18 Septiembre de 1950. Copyright 1950 by Rufino Alejandro. Ewan ko kung anong copyright yung kanya. Ito 1950 pa. 3 taon pa lang ako noon. Ito ang sabi. Babasahin ko matapat. Pahina 200. Pagkumparahin ho natin, Mr. Moderator, kung pareho ang pahina 200, stop muna natin ang oras. Isang oras. Ginito ang orasan. Pahina 200, parehas. Tignan, kung magkatugma. Tignan kung nagtali. Okay, Ano? parehas. Parehas ba? Parehas! Hey. Oh, bukas. Evidence accepted in court. Yes. It's been accepted. May babasahin ako, iko-confirm ako sa kanya kung nandoon din, Mr. Ano ho? Ibabasahin ko itong parting ito. Sa Sistema Theologicum. Nakita nyo na? Pahina 142. Nakita nyo na? Diyan, nakita nyo na. Kinukonfirma nyo. Ito, tatanungin ko. Yung salita, bagamat nagsasalita tayo ukol sa paggalang na ipinatutungkol sa mga larawan, ito'y isa lamang paraan ng pagsasalita. Ito ba'y Katoliko ang nagsasalita o kaaway? Aklat ng Katoliko to. O hindi, kaaway ho ba yung nagsasalita dyan? Kaway yan, kaway. Kasi sino ho yan? Kaway. Tuloy nyo muna, wag nyo Hindi, putulin. kinukumpirma ko Teka, muna teka. kung sino nagsasalita eh. Sige, sino yung nagkasalita? Sige, kung kaaway, sino yung nagkasalita? Sige. Protestante, hindi Katoliko. Hindi Katoliko. Ang aklat protestante, hindi Katoliko. Ang nagsasalita Quotation yan. ng... Ng quotation ng pare na sinabi ng protestante. Yun. Quotation ito ng protestante
na sinasabi sinusulat. sinusulat ukol sa Aklat Katoliko. At tutuloy ko. Mabuti, umpisahan natin sa taas. Ang pagkakilala ng mga pagano sa isang idolo, wag mo niyong pahandarin ho. I am tracing kung tinatanggap niya ito eh. Hindi, I am going to trace first kung tinatanggap mo to. Well, what is your decision? Patayin ang clock. Sandali lang po. Dito po, sa aming tema ng pag-uusap, dito po nasa posisyon po si Mr. Soriano na magtatanong. Kaya po, kung siya magtanong lang po siya. Ngayon, kung magbabasa siya, Sabi mo kanina, basahin ko eh. O sige, basa. O sige, paandarin Basa. na. Basa, ito lang po ang aking hinihingi. Pagkatapos niyang basahin, tuloy-tuloy. Ituloy niya. Basahin niya may katapatan. Huwag yung babasahin ng putol. O sige, basa. O sige, paandarin Basa. na. Basa, ito lang po ang aking hinihingi. Pagkatapos niyang basahin, tuloy-tuloy. Ituloy niya. Basahin niya may katapatan. Huwag yung babasahin ng putol. Dito po, sa aming tema ng pag-uusap, dito po nasa posisyon po si Mr. Soriano na magtatanong. Kaya po, kung siya magtanong lang po siya. Ngayon, kung magbabasa siya, Sabi mo kanina, basahin ko eh. Hindi ko naman sabi niyo gusto niyo dito sa basahin. kapatid na to. O di basahin. Eh di ba kayo gusto Sabi may mo, magbasa? basahin ko eh. Eh di, kaya nga sinasabi ko basahin nyo, pero paliliwanag ko. Hindi tama. Pag binasa, patayin muna yung aklat dahil hindi pa nagtatanong yun. Binabasa pa lang. Patayin muna to. Patayin ang aklat. Dahil tama yun. Ha? Patayin muna ng orasan. Yan. Dahil binabasa pa lang, hindi pa nagtatanong. Patayin na ang aklat. Tapos ka rin sa koleyo. Puro degree holder. Paglabas natin dito, graduate na tayo lahat ng koleyo. Puro koleyo eh. Oh, ano? Pinatay ang ano, aklat. Kanina, pinatay ang orasan. Pinatay ang aklat. Oh, paano ngayon? Sige. Doon ko na lang sa maikling punto kukunin. Kasi sabi niya, basahin kong matapat eh. Oh, yeah. Eh siyempre, pag babasa kang matapat, you have to begin it from the beginning. Pero alam naman yung time-consuming ito eh. Kaya nga, Papatayin na ang relos. Patayin muna para, sige. para magbasahin muna. Hindi kasali yun. Doon ko na lang, shortcutin ko na lang. Ayan. Para naman siya wag masyadong mahirapan doon sa pag-analisa kung kanilang salita ito o hindi. Eto. Bagaman nagsasalita tayo ukol sa paggalang na ipinatutungkol sa mga larawan, wala naman ibang nagsasalita nun kundi Katoliko eh, no? Sige. Bagaman nagsasalita tayo ukol sa paggalang na ipinatutungkol sa mga larawan, ito'y isa lamang paraan ng pagsasalita na may tunay na ibig sabihin. Na ang tunay na ibig sabihin ay iginagalang natin hindi ang walang malay na bagay na di maaaring makawatas o makawata sa gayong paggalang, kundi ang may larawan. Ayon sa itinuturo ng kapulungan ng Trento. Sa makatwid, ito'y Katoliko ang nagsasabi nito. Ano? Tutuloy natin. Sa ganitong kahulugan, sa pagkakilala ko, bumabanggit ang mga manunulat na eskolastiko hinggil sa gayunding pagsambang iniuukol sa mga larawan ni Kristo na parang kay Kristong Panginoon natin na rin. Sapagkat ang gawang kung tawagin ay pagsamba sa isang larawan ay tunay na pagsamba kay Kristo na rin. Sa pamamagitan ng pagyukod sa harap ng larawan, na parang sa harap ni Kristo na rin, na para bagang siya'y kaharap at naaangat ang ating isip sa pagbubulay-bulay sa Kanya. Tanong, paandarin na ang Vats. Ito ba salita ng protestante o salita ng konsilyo ng Katoliko? Ito'y salita ng protestante na sinulat ni Cardinal Gibbons. Sige. Ito, hindi ko uusigin sa kanya ito ngayon. Isa pa ang babasahin ko, isang aklat Katoliko, siya ang inyong pakinggan. Siya ang inyong pakinggan. Ito,
pahina 12. Tatanong ko kung inaamin niya ito. Sabi rito, 12. kung ating sinasamba, hindi, pahina 12 ng siya ang inyong patay mo na, pakinggan. patay mo na. Parehas lang. Patay mo na. Parehas lang, sige. Hindi, siya ang inyong pakinggan. Oh, siya din Ayan, yung inyong pakinggan. Iba lang ang kulay niyan. Sige. Magkasalita na ako kayo sa setong relos. Ito, umpisa na natin Okay, Relo. o set. Kung ating Sisit ba? Hindi, ilagay niyo na. Wag mo na, wag mo na. Ano ba gagawin ko? Lalagay mo sa Binabasa pa. Hindi, wag mo na pagka nagtanong na. Sige. Baka sa akin kayo sumani ba? Babasahin ko na ho. Ito, pwede na ho. Lalagay. Ewan ko sa moderator. Hindi, wag mo na, babasahin pa, hindi pa nagtatanong eh. Oh. Kung tatanggapin niya yung tanong, lalagay natin Hindi, to. tinatanggap ko. Lahat ng babasahin dito, nakasulat dito, tinatanggap ko. Ang hindi ko tatanggapin yung paliwanag niya. O sige, hindi naman ako nagpapaliwanag eh. Eto. Kung ating sinasamba ang larawan ni Kristong napako sa krus, dinadasal natin, sinasamba kita at pinupuri Panginoong kong Heso Kristo. Ayon. Nandiyan ba yun o wala? Nandito. Sa makatid, sinasamba dyan yung larawan ni Kristong napako sa krus. Kug lang naman eh. Hindi nga sinasamba eh. Kung. Ano ba ang basa mo? Hindi. Oh, kung. Kung ating sinasamba, tem na. Kung ating sinasamba ang larawan ni Kristong napako sa krus, dinadasal natin, sinasamba kita at pinupuri Panginoong kong Heso Kristo. Si Ayun. Kristo ang sinasamba, hindi yung larawan. Pero sinasamba yung larawan. Oh, hindi. Si Hindi, Kristo. ito nga ulitin ko uli, ho. Sandali lang. Kung ating sinasamba ang larawan ni Kristong napako sa krus, dinadasal natin, sinasamba kita at pinupuri Panginoong Heso Kristo. Oh. Oh, sagot. Ito sagot. Kung sinasamba, sino po ang sinasamba? Oh, sumoy. Wala pa palang time. O sige, lagay mo ngayon. Lalagay. Oo. Dilagay na. Ang sinasamba po ng simbahan o sinasamba namin mga Katoliko, si Kristong nakapako sa krus, hindi po yung larawan. Yun ang paliwanag mo. Oh, yun ang- Kasi nasa yun ang libro. sagot ko. Nasa libro, sinasamba yung Kaya nga, larawan kami ni ang Kristong napako magpapaliwanag sa krus. eh. O, yun, sige. Kaya- Palusutin na natin yun. Oh, talaga hindi ka makakalusot dahil meron kami aklat Hindi, eh. palusutin na natin yun. O ngayon, susunod na tanong ko sa iyo, kapatid. Sabi mo, ha? Sabi mo kanina, ang kolehiyo, mataas na uri ng pag-aaral. Ano? At yun ay institusyon, konstitusyon, na nung punahin ka, may konstitusyon din naman yun eh. Sabi mo, ano? Kasi pumuna yung mga ano eh. At tinatanggap mo ba uli yung nangyari kanina na yun? Oo. Ha? Pinaliwanag ko, tinatanggap ko. Ayun. Anong diksyonary mo nabasa yun? Na sa mga Oo, apostol. yung diksyonary. Hindi, yung diksyonary na ang kahulugan ng kolehiyo ay institusyon, konstitusyon, o sasagot ako. Yun. Asan Ang diksyonary? kolehiyo ng mga apostol, ang Hindi yung pinag-uusapan... kolehiyo ng mga apostol, yung salitang kolehiyo. Ang kolehiyo, ibig sabihin, isang samahan, isang institusyon. Yung institusyon ng mga apostol, merong anong ang konstitusyon. tanong ko nga, anong diksyonary yun? Ito ang sagot nga. Hindi, yun, anong diksyonary yun? Sabi mo kasi nabasa mo sa diksyonary. Oh, babasahin ko. Anong diksyonary? Oh, Webster. Sige. Sige. Pakibasa. Cut muna ang time. Pinatay ang orasan. Kinat ang time. Habang hinahanap. Habang hinahanap. Ang word na ano? Anong word ang hanapin? College. College. Noun. I don't know what kind of noun. It is a common noun. It is a common noun? Yes. It's not a proper noun or No. collective or what we call abstract or ano? Yes. Okay, thank you very much. It is a very simple common noun. Sa lahat ng common, ang hirap nito. Ay common. Sa lahat ng noun, pangkaraniwan, hindi mahanap. Oh, ito. Oh, ito na. Oh, ito Nakita na. na. Ito na. Nakita na. Oh, babasahin ko.
Ginoong Soriano, moderator na lang. Sige po, sige po. Moderator na, ikaw na bumasa. Sige, basahin mo. Babasahin mo na mo. Wala. Hindi, kapit mo na. Ano ba? Basahin mo. Ano ba? English? Ito, O yung timekeeper, magaling sa English. Hindi ka ba mo? Okay. Okay. An Basahin mo muna. institution for higher education and building. College noun. An institution for higher education. Ano to? Semikama. The buildings, etc. of such an institution, semikama, an association of professional men. That's Like a physician or assembly of electors or cardinals. all. Dati ka na. Ayun. That is Yeah. of physicians, an assembly, as of electors or cardinals. Ayun. Susunod kong tanong. Ayon sa dictionary, wag mo muna yung kapatid. Susunod kong tanong. An institution of higher learning ang nakasulat dito, ano? At saka cardinal. Ang mga apostol ba, meron ba silang, are they professionals or have they attained higher learning? Sila'y professional sa salita ng Diyos. Hindi ayon sa dictionary. Nung panahon na yon, wala pang tinatawag na Palagay mo. edukasyon. Kaya nga Palagay. sinabi ko eh. Professional sila sa salita ng Diyos. Kamo, asan sa Biblia na sila'y professional? Sasagot Sige, ako, basa. sandali lang. Basa. Silence, Sasagot please. ako. Silence. Asan sa Relos, Biblia? patayin ng relos. Ang ibig mo bang sabihin, tinututulan mo na ang mga apostol, bihasa. Hindi ako tutol. Pinapabasa ko Wala sa'yo na pala. Wala kung na asan pa sa kailangan Biblia basahin pa. na ang mga apostol ay professional. Yun Hindi ang na pinapabasa tumututol eh. ko. Sandali lang. Pinapabasa ko kung asan. Walang tutol. Bakit pa ako magbabasa? Wala naman tutol eh. Ang tanong ko nga, basahin mo sa Biblia na ang mga apostol, ayon sa Biblia, professionals. Ang mga apostol, Basahin mo. professional sa salita ng Diyos. Sabi mo nga, sa Maliwanag. salita ng Diyos Hanapin eh. sa Biblia. Basahin mo nga sa Eh, hindi salita mo ng naman Diyos. tinututulan yan eh. Basahin mo nga sa salita ng Diyos kamo eh. Sabi mo, professional sila ayon sa salita ng Diyos. Di, pakibasa mo kung asan sa Biblia. Hindi mo tinututulan. Excuse me. Naman. Excuse me. By virtue of the power vested on me as a timekeeper, time is up. 10 minutes. Ito.